Oo, rain harvesting facility. Oho. Isusunod natin hanapin yung mga... Kasi natatandaan ko na, Sol, yung rain harvesting facility, sabi ng Pangulo, 5,000 mahigit siya sa buong Pilipinas. Yes. At ito namang flood control projects, Oo. aba, tama, 5,000 rin na sinabi. Di ba? 5,000 din. Ba, no. Tapos susunod natin hanapin, irigasyon. Ha? Naku, ang Irigasyon. dami rin yan, oh. Lahat yan. Dami. Oo nga, naku, tama ka. Importante kasi... Patubig yan eh. Tubig kasi ang importante, Oo. di ba? Ay, nung unang panahon tubig muna bago ang lahat eh. Ay, totoo. Oo. Totoo. Ngayon, kaya tayo ang episode 1, Season 2. season 2, Bakit? bakit nga naging season? Nagtapos na yung Season 1. Baka hindi nyo napansin. Oo, parang hindi ko napansin. Nakala ko... Nagtapos siya noong Lunes ng hapon. Yung medyo paggabi na. Ganon. Oo, naging tapos yan. Ganon ba? Nagmagkabutuhan sa Senado at pinalitan ng Senate President. So, pasok biglang episode 2. Pasok ang episode 2. Kasi biglang... Ganda nga, no? Biglang nabulgar na yung mga pangalan. Ito na. Tapos biglang nagkaroon ng twist. Nagpalitan ngayon. Nako, Iba na ngayon ang mga gaganap. Iba na ang tauhan, iba na ang bida, iba na ang... ay, oo nga, no? Diba? Iba ng bida. Oo. Nako. Kasi mga main characters dati, Marcoleta. Oh, Diba? Chis Escudero. Yan, Sina Jinggoy. Yan, Joel Villanueva. Yan ang mga bida. Ngayon, sila na ang kontrabida. Oo nga, no? May twist. Ang ganda nga. Biglang nagpalit, di ba? Ngayon ko nga oo nga, no? Kaya Pag na-realize mo. Kung ikukumpara mo yan sa isang Korean novela, mas okay itong... ganun? Ibig sabihin, mas okay in the sense na... Kasi sa Korean novela, sa mga, lalo na sa Pilipino ang gumawa, Oo. nako po, ang haba niyan bago palitan. Ay, diba? hanggat mainit ang using, ang Bago issue. yung twist niya, Oh. Di ba mo nakailang hearing pa lang si Senador Marcoleta? Pangatlo lang ng Lunes. Pangatlo, tapos palit kagad. Ang bilis nga ng Ang shift, bilis ano? Ang bilis Nung ng... nanabi ka na, ng yung plot. parang gitil na gitil ka na, biglang nagbago ng... Diba? Painit pa lang eh. Oo nga, no? Tapos nagbago. Mabubulgar na niya. Ito na, malalaman na natin kung sino-sino. Malalaman natin. Oo. Tapos biglang, tuwang, tuwang, tuwang. Biglang ang twist eh. Biglang iba. Oo. At sa season 2 na ito, Jen, may mga bagong ipinapakilalang mga karakter. Aba. Sabi natin, ha? Ang galing, ha? May pinagawa nga akong title dito eh, ha? Pinapa-aprobahan pa natin. Pero tingnan nyo nga kung approve sa inyo. Dadaan daw sa CIC eh. Sa Independent Commission, Infrastructure. Yung titulo ng season 2. Ganun ba? Oo. Talaga Kasi naman. kanina, nakita ko yung post nung isang sa social media. Naalala ko yung magandang TV series na nagkaroon na ng iba't ibang version eh. Ang ganon? Hindi ko alam kung ang original nito ay Espanya yata, yung Money Heist. Natatandaan mo yun? Money Heist. Di ba yan ay sa... Nagkaroon ng Italian Job yan. Oo. Di ba? Kung ano-ano. Yan ito, mga Ibang pelikula series, yun, no? pero pare-pareho ng ng style, di ba? Yung mga pangalan nila ay mga city. Si Helsinki, si Tokyo, di ba? Oo, tapos ang kanilang paggawa Hindi ko ay galing nasubaybayan yan, ha? kung paano sila magnanakaw nang hindi sila mahalata. Ibig sabihin na, alam ng mga polis na nandun sila eh. Pero kung paano sila makakatakas. Yung pala. Ang galing, ha? Ang galing. Titingnan ko nga sana. Papanoorin nyo Nasa yan. Netflix ba yan? Meron pa. Sa Prime, meron din. Meron pa yata. Sa Amazon, meron din? Meron din. Sa pelikulang Pilipino? Meron din. Pero yung Money Heist Philippines, dito lang yan sa Saganang Mamamayan. Ayun ang sinasabi natin. Nako. Season 2. Ayan, ha? So ano ang ina-expect natin sa season 2 ng istoryang ito, ng kontrobersyang ito? Sabi mo kahapon, di ba? Naku, wala naman tayong abangan bago ngayon kasi Huwebes eh. Oo nga. Walang sesyon ng Kamara. Walang sesyon ng Senado. Doon pala tayo nagkakamali. Kasi sa araw na ito, ay may mga lumitaw na mga bagong twist na naman, Jen. Dito ata may lalabas na mga bagong bida. Mga bagong bida. Pero Bagong kontrabida
Ang sa akin naman, yung point ko, yung pinatikim ng Pangulong Bongbong, yun ba yung tinutukoy mo? Na bagong twist naman ngayon? Anong pinaktikim ni... Yung pinatikim na bumuo na sila ng executive order para buuin na yung CIC. Oh, Bagong angle din yun, ha? sa bagay, oh. Diba? Sige nga, tingnan nga natin. Kasi ngayong araw na ito, nilabas na yung Executive order. executive order. Ayun. Pero wala pang mga karakter. Wala pa. Wala pa, yung pagbuo pa lamang nila. Yung ICI. ICI, yes. Independent Commission for Infrastructure. Yan. Ayan. Inilabas na ho ang executive order na nagbubuo. 3 tao lang pala ito. Ganon. 3 kataong Independent Ad Hoc Fact-Finding Commission. Nangamba ako doon sa isang lumutang na pangalan eh. Anong pangalan? Kasi may pangalan yung retired Justice Antonio Carpio. Totoo kaya yun? Nabanggit lang. Wala. Isasama ata doon. Daw. Wala pa naman. Ayun, hindi isang politiko, pero parang... Parang nakikipolitika. parang politika na rin yun. Parang politiko rin yun. Palagay ko naman, Kung independent at saka hindi bias, aywan ko lang kung pasado si retired Justice Antonio Carpio sa usapin na yan. sa tingin ko naman kung kanya-kanya naman kasing issue yan eh. Baka dito, flood control, wala namang... Ako lang dapat dito walang politika eh. Hindi, nakakaladkad na nga usapin ng politika dyan eh. Di ba kahapon, latag natin eh. Oo nga. Ang iba ang direction, politika eh. Hindi, natin. Sabi nga nila ay, it's too early to tell. Nagsisimula pala. Sabi naman ni Kuya Benny, benefit of the doubt. Ayun, Episode 1 pa lang, hindi pa nagsisimula eh. Sige. Executive Order 94 po ang inilabas ng Malacanang. Sa ilalim po nito, pwedeng ang kapangyarihan niyan ng mga ng komite, ng komisyon, pwede sila diyan magsumpina. Pwede sila magbigay ng sumpina para sa mga mga tatanungin. Pwede rin magrekomenda sa DOJ ng ipapasok sa state witness. Ayon. Pwede rin silang magpataw ng administrative disciplinary action at posibleng magsampa rin ng kasong kriminal sa sino mang hindi susunod sa sumpinang ilalabas ng ICI. So, may ngipin sila. Ayun. Yes, mayroon sang subpoena power, mayroong maganda. Pwede magparusa eh. Oo. Maharap din sa aksyon sa ilalim ng batas ang sino mang pribadong mamamayan na gagawin ang mga ito ay mga hindi susunod. Sinabi ng Pangulong Marcos, walang politiko na magiging bahagi ng ICI. Yan, walang politiko, tsaka sanang walang political inclination. Oo. Kasi maraming hindi politiko Wala nang banggit-banggit ng ano. Yun. At pero ang totoo ba sinabi, 10 years daw ang imbestigahan nito? Mula ngayon, 10 years pabalik? Wala naman nakalagay dito. Parang, aywan ko nabanggit ata, mahaba kasi itong nabanggit ata na 10 years mula ngayon, paatras. May General Appropriations Act 2025 na nakita ko dun sa section, Ayun. Hindi, pinapaayos natin lahat itong mga nakapaloob dyan. At kayang-kaya ni ChatGPT yan. Ipasummarize natin. Kung sino. Kung ano ang mga salient points itong ngayon lang kasi lumabas, hindi pa natin gaanong nabasa, Nelson. Yes. Yan. Bayaan natin. Check naman sa mga susunod na mga araw, mahihimay-himay natin yan. Dito na tayo, Jen. Yan na. Sa season 2. Kasi di ba pagka nanonood ka ng Korean novela, minsan may ang nakaraan. Alam mo ba ang paborito kong Korean novela, hindi ko nalilimutan. Hanggang ngayon napapananginipan ko. Ano yan? Yung Palace in the Sky. Palace. Sila Jang Gyum yan. Jewel in the Palace. Oo nga pa. Sa Tagaytay pala yung Palace in the Sky. Jewel in the Palace. Si Jang Gyum nga pala. Yung tungkol sa pagluluto. Kasi hindi ko nalilimutan yan Sa pagluluto, di ba? Pakaganda kasi. Pero yung pagluluto na yon ay nabahiran ng kung anong kontrobersya tungkol sa pag-aagawan ng kaharian, di ba? Ang dami. Proud na proud pa naman ako, hindi ko nalilimutan. Pinagyapan ko pa eh.
Dito tayo ngayon, Jen. Sige. Ha? Natatandaan mo na humarap si Engineer Bryce. Di ba yung latest natin kahapon, si Engineer Bryce Ayun ang sikat ngayon. Hernandez ay pinag-agawan, di ba? Oo. Dito ka sa Kamara, dito ka sa Senado. Yan ang pinagmulan ng mainit ang pagkatalo sa Senado. Dito ka. Oo. Ay nagkasundo sila na dala na rin sa Pasay City Jail. Yes. Yan ang Oo. napagkasundoan kahapon, di ba? Umalma ang Di ba? Ang Senado kahapon eh. Yun nga. Galing doon sa custodial center. Kaya nadala na ngayon sa Ayun. City Jail. Sabi kanina ni Senador Lacson, kung siya ang tatanungin, mas maganda nga doon sa Senado na mismo. Para hindi na gumagastos pa. Bagay, Kasi dadali oo. mo pa doon, escortan mo, di ba? At saka yung Pasay City dyan, napakasikip niyan. Oo, hindi maganda yung... Ang tagal ko po nag-cover ng Pasay, hindi na bago. Hindi, Nasa second floor ng ano yan Ako nga dyan, nagko-cover ako dyan, hindi ako pumapasok eh. Ayun Kasi hindi maganda yung amoy. Diba? Ay, sana nagbago na. Makalipas sa panahon. Baka siguro maayos-ayos na. Kasi may press office ay sa tapat yan eh. Oo, di ba? Dadyan ang tambayan natin dati. Reporter nung tayo panggabi, dyan. oo. Tapos, punta ka doon, kunin mo yung blatter. Yes. Sula ka doon. Hindi ako pumapasok dyan. Sa ground floor kasi ng ano yan nung investigation eh. Tingnan mo, sobrang liit. Oho. At alam mo bang yan 900 plus ang laman ngayon. Parang 800% overcrowded. Naku po. Oh. Halos ganyan na sa Quezon City Jail nung nagko-cover ako dyan. Pero ngayon ang Quezon City Jail, so Maluwag na. Nandito na sila sa may gawin ng payatas. Mabuti naman. No? Dapat Quezon City Jail nga lang sa yan eh. Kasi noon, tabi-tabi, no? Ayan, Yung matatapakan mo. Kasi nasa likod ng Station 10. Ngayon, pinalaki na, ang lawak. Ay, magandang Pwede na balita. tayo magpakulong doon. Eto ang bago kay Ay. Bryce Hernandez. Ano ngayon ang sabi ni Bryce? Eto na. Oh. Maganda ito, mga kababayan. Ako na... Kakaiba itong mga May pangyayari. mga twist na ito O pala. sabi ko, parang mas matindi pa ito sa mga napapanood ko, ha? Eto na. Ito yung walang scriptwriter. Pero Walang galing na- scriptwriter, pero- Actual na pangyayari ito, no? Ang susunod pong mapapanood ninyo Oh. ay mga black and white na larawan. Ba? Yan. Larawang kupas? Oo. Oho. Bakit black and white? Bakit? Kasi yan po ay matagal ng panahon. Ayan. May naglabas ng lumang larawan. Kasi siyempre parang pag nanonood ka ng Oo. Korean novela, may ano yan parang... May flashback. flashback. Ayan, oh. Flashback. Oo. At doon mo makikita, kaya pala ganito nangyari. Oo. Di ba? Ano pala nung bata meron ito? palang pangyayaring nauna na years ago, Oo. ganun pala, kaya pala ganun ang... Di ba kung minsan hindi mo maintindihan, bakit kaya... Ba't kayo nagkaganon? Ba't kayo Ba't ganun ang nagkaganon? takbo ng buhay? Nangyayari, Tapos, no? sa mga susunod na episode, saka mo maintindihan, may nangyari pala. No? Ayun. Kaya pala nung nagkita silang dalawa, parang tagal na magkakilala. Parang magkakutsapa. Hindi naman. Parang close ah. Parang may pinagdaanan ng bata pa. Ano ba yung latag na yan? Ipakita mo. Eto na. Ayan o. Bakit? Ano yan? Hindi, asan yan? Ito yung post ni Senador Jingo Estrada? Yan ang ganti ng, sabi ganti ng inapi. Itong nasa kaliwa, James Mark si Kong Terry Ridon ito. Ayan na nga. Siya na nga. Batang-bata, no? Tapos yung nasa gawing kaliwa ay si Bryce Erickson. 1985. Yung birthday yan, birthday. O nga, 1985, isa 19 January. Ano ibig sabihin nito? Magkaklase sila. Classmate? Klase. Anong school? hindi na dinetalye, ha? Ganun. Tapos ang sabi, may motto dyan, Oo. anything that is for life is worth waiting. And to wait a little longer won't spoil it all. Spoil it at all. Ayan. So, Ayun. maganda. Maganda ang mensahe niya. Ha? Oho. Sa buhay, may mga bagay na dapat hintayin. At kung maghihintay ka, ay mas maganda. Hindi naman yan mabubulok. Ayan. Ayun. So, anong gusto ang palabasin ni Senador Jinggoy sa bakit niya nilalabas ang larawang ito? Sandali lang. Babasahin ko muna yung isa. Sige. Kasi kailangan maintindihan natin yung mga picture. So sabi ni Terry Ridon dito, lahat ng bagay, karapat-dapat na hinihintay. At kahit maghintay ka ng karagdagan pa, huwag ka mag-alala, hindi naman nasisira yan. Yun ang motto niya. So sa kanya,
ay ang maghintay hanggang ngayon ay okay lang. Ayan, aha. Kay Bryce naman, ayan no, ang kanyang favorite subject ay mathemagic. Mathemagic mathemagic. Totoo yan? Baka naman edited naman. Hindi edited. Wala naman Hindi pag naglabas si Senador Jinggoy ng edited, lalo siyang mababaon dyan. Hindi ba? Anong ano yun? Ano ibig sabihin ng mathemagic? Mathemagic. Di ba yung math, 1 plus 1 equals 2. Oo. Yung mathemagic, 1 plus 1 equals Por. negative 1. Na nakalagay mathemagic por eh. 1 plus 1 equals 4. Malaki nga kitay. Mas matindi yung ano niyan, motto niyan dyan. No? Ano? Stay cool and keep out of trouble. Oh, tama Yan. naman. Cool ka lang. Cool ka lang. Huwag kang papasok sa Parang anumang di- gulo. Oh. Ang ibig sabihin dito ni Senador Jinggoy, Mathemagic. Ngayon ko doon naisip yung mathemagic, ano? Ba't di ko nakuha nung bata tayo? Meron pala ganyan. kaya di ba, kahapon pinag-uusapan natin yung math, di ba? Oo. Sabi ko, Perfect ano yun perfect eh. science. Science, oo. Pagka ginamit mo yan sa engineering, Oo. matibay na matibay yan kung talagang susundin mo. Yes. Kung ang alam mo, mathemagic, magmamagic ka yan. Galing ah. Lugi nga, tayo niyan. Ayun, sige, ano ang punto ni Senador Jingle? Ba't niya nilabas yan? Sabi niya, ang mga lumang larawan ay galing sa yearbook ng kanilang paaralan. Oh. At nilagyan ng caption ni Jinggoy na, safe kaya tayo sa kanila? So parang gusto niyang sabihin dito, ay hindi, magkakilala yung dalawa na yan. Natural, alam na nila kung anong gagawin. Di ba? Safe kaya tayo. Magkukutsabahan yan. Kaya siya itinuro. Ayun. Parang ganon. Di ba? Ang sagot naman ni Congressman Ridon, Sinagot niya yung punto may na yan. sagot. May sagot siya. Ayan ang kaganda sa palatuntunan ito. Ilalatag natin ng magkabilang panig eh. Ang ano sabi ni Kong Terry? Ang sinabi ba niya ay, naku po, Photoshop lang yan. Ang sabi ba niya ay, hindi ako yan. Eto ang sabi niya dyan. Bata pala si Kong Terry, kamukha. Ang cute, ano? Ang cute nilang dalawa eh. Di ba kayo uso ngayong AI ng mga bata, matakin mo? Di ba? Ang cute eh, di ba? Oh. Ang sabi niya dito, 12 years old pa lang ako dyan, at bakit mo pinopost ang address ng bahay ng lola ko? Yun naman ang ganti niya kay Senador Jinggoy. Oo. Oo nga naman. Ano? Ibig sabihin, kino-confirm niya na siya talaga yan. Ayun. At totoong picture nila yan. Oho. Kung ano ang bearing niyan, bahala sila sa Ako susunod naman na. siguro parang... well, tayo, madami tayong kaklase ng elementaryo. Baka naman hindi... Baka nagkabigla. Ay, Bryce, ikaw pala yan. Di ba? Dito tayo ano ba? Oh. Di ba? Ako kasi hindi ko pwedeng sabihin yan na Kasi ikaw grade iba-iba 1. kasi kaklase ko eh. Pero ito ang masasabi ko sa'yo. Oo. Sa 3 elementary school na pinasukan ko, lahat yon ang tagal na ha. Oo. Nung magkita-kita kami sa Facebook, halos magkakaibigan kaming matalik. Ganon. Halos hindi kami Nag-connect kayo sa pamamagitan ng social ng media. social media. Ganon. Ano pa rin yung, naibabalik pa rin namin yung mga alaala nun. Ibig sabihin, kahit matagal na kayong magkahiwalay, pag nagkakilala kayo, at kayo pala ay magkaklase, kahit ako ilang taon na akong classmate yung mga, meron 3 taon, may 2, pero ang close namin dyan eh. Iba eh. Hindi lalo na kung from grade 1 hanggang grade 6. Ito ba? Buong elementary? Hindi ko alam. Kasi bihira naman yung katulad namin dyan na paiba-iba school eh. Diba? Ikaw kasi grade 1, ganito lugar. Grade 2, ganito lugar. Nangongolekta kami ng eskwelahan. Kaya pagka pumirma ka na, kulang ng 2 papel, 2 pahina. Kulang. Saan ka po nag-aaral? Sigurado ka. Meron pang isang pagkakataon, sa isang taon, 2 eskwelahan, ano? Oo nga naman. Yun nga. Yan ang sinasabi natin. Na from experience, iba talaga yung kaklase mo. Iba yung ano niyan. May ano yan. May something. Hindi, baka naman noong mag-aaral sila, mag-aaway sila. Meron ka ng ganun-ganun, di ba? 45 kayo magkakaklase o kaya naman 30. Mayroon kang 29 na kaibigan. Baka naman isa, asar na asar ako dito eh.
lahat ng nililigawan ko, crush din niya eh. Di ba? Lahat ng teacher niya, paborito yan. Ako hindi eh. Baka gano'n naman. Sabagay. Di ba? Well, anyway, ang ating mga taga-subaybay na lang ang magbigay ng +1, +1, Sila. +1, +1, Sila na +1. mag-mathematic. Kasi sila naman eh dumaan sa pagka-elementary. Yan, ano ha. Alam nila yung... Sige nga, itanong mo yung mga classmate mo. Di ba? Kung magkakasundo pa kayo ngayon. Ngayon... Ako kasi yung mga ka-classmate ko ng elementary, mga babae lang nakilala ko eh. Kasi paborito nila ako eh. Hindi ko sila paborito, sila ako. Yun talaga eh. Ngayon naman, dahil season 2 na tayo, flashback yan, di ba? May mga lumitaw po ng mga bagong karakter, gaya ng sinasabi mo. Ayun, talaga naman ha. May bagong karakter. So, hindi na ba ito bagong larawan ha? Karakter na ito. Nalulutag. Larawan pa rin ito. Oho. Kasi picture lang yung nakuha natin eh. Ha? Alam mo ngayon well, in fairness sa ating mga kabayan ang daming picture po na naglalabasan ngayon. Sabi nito, hindi ko siya kilala. Sabi niya, hindi ko siya kilala. Minsan, hindi ko na kilala yan. Eh pala, minsan, nininong sa kasal, inaanak sa ganito, ganun. Pero ako, hiramin ko yung sinabi ng Pangulong Bongbong Nelson. Ang sabi ng Pangulong Bongbong, sa panahon ngayon, ang larawan, hindi mo na masasabing guilty, may kasalanan o wala ang isang tao. Di ba? Sa atin lang di ba? Minsan kapag kami gusto nga natin, close, nakaakbay tayo ng konti, di ba? Medyo gusto mo... Parang meron ka... May mga parang meron kang predicate na... Kasi hindi ako sabi ng Pangulong Bongbong. Si Pangulong Bongbong to, hindi ako. Baka maglabasan ng mga picture dyan. So, okay lang yung nakaakbay. May mga nakaakbay, may nakaano. Lalo na kung lalaki naman. Ayun na nga, kita-kita kami to yung mga host ng kada umaga. Oo nga. Di ba? Ang dami kong larawang, nakayakap sa akin, sige to, si ganyan. Sabi ko, wag kayo, matiglaw lang Diana Meneses Hindi, picture lang naman. Sabi ko, pagkatapos, ako, baka yan Baka sabihin nyo. Sabihin nyo, naging tayo Sabi niya, siyempre, hindi na namin sasabihin yun. Larawan lang yan may mga ganun talaga. Yung araminan lang Nung nagka-picture sa akin nakiusap pa sa akin. Jen, sabi niya, pwede bang ihag mo ako ng konti? Ikaw ko siyempre, alam mo naman. Lumalayo. Ano ba sinasabi mong yan? Eto na. Kasi tuwing magpapalit ng season yan, sabi ko nga sa'yo, may lumilitaw na mga bagong karakter. Sa simula, hindi mo pa alam, yan ba bida, kontrabida, kung anong gagampanan yan. Eto po, mga babayan, ang bagong karakter na lumilitaw ngayon. Okay. Nako, pamilyar ito. Si Kiko. Si Kiko po ay... Nakalabas na ng bansa siya, di ba? Yung bagyo. Hindi, ito iba. Ito. Ibang Kiko ito. Mambabatas, Kiko, dyan. Ano, lower house o upper house? Senado o Kamara? Baka gusto mong manawagan sa asawa nito. Binata pa ata yan. Binata pa ata. Ibang Kiko ito. Ayoko na manawagan dyan. Nadadama yung programa. Pakita mo na lang yung picture. Sige nga. Ito yung bagong Kiko, ay bagong karakter, ha? Ito bagong, po ay... karakter ng telenovela. Yes, ng season 2, ha? Ang kalaban niya ay buong Congress. Sinong Kiko yan? Si 4th District Representative Francis Kiko Barsaga, Jen. Matindi yan. Anak ba ito ni Kong PD, Barsaga? Yata. Ayun. Ito naman Kiko. Si Kong ay PD. Okay. Nag-post kasi siya sa kanyang social media, Jen. Dahil... So, kanya account ito? Kanya account ito. Mayroon daw bang post si Senador Tito Soto tungkol sa kanya? Itong una niyang post, yung nag-iisa muna. Yan. Ang sabi niya rito, the Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that the mayor is good, honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his option for investigation. Ayan. Masakit nga naman yan, no? Ay, sinagot niya ni Sen, Tito. Okay. Sumagot naman si Senador Tito Soto. Ay, sabi niya,
wag mong gamitin si Vico. There are many points he is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdez. Kasi sinasabi niya kasi dito, sa mahabang post ni Tito, kasi ito, kinrap na niya una-una, hindi naman daw siya ang Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Okay. Kaya Pero itong post na ito, particular, ay post ito ni Kiko. Oo, Sa ano niya to? Sa sagot niya yan kay Tito Soto. Ayun. Ang sabi kasi ni Tito Soto, hindi naman ako ang Blue Ribbon. Tapos kaya huwag kang masyado, kukunti lang nalalaman mo, yung missing points, di ba, sabi niya. Kilala ko yung mga yan, Martin Romualdez, etc. Kung sino-sino. Eto ang kanya sagot, diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Ibang klase. Tapos nakasuntok pa, may pusa pa. Ang tapang nitong si Kiko na to. Kaya ngayon, hindi ko na malaman ni dito kung, di ba, mahaba. Kasi meron siya naunang dito ha? Batang-bata, pero... Bata. Ay bagay, alam mo si Kong PD Barsaga, kung nagmana ito kay, Ganon din ba si... Ay, palaban yung PD Barsaga. Oo. Pakinggan natin mismo yung kanyang sinabi. Itong unang sinabi niya, bago itong mga post na ito. Sige nga. Sa interview ito ng media kahapon Kasi di ba, sabi niya, nag-resign na siya sa majority. Sa majority. Kasi meron silang coalition. Member siya ng NUP. Oo. Nationalist, NUP. Tapos, yes. Ang sabi niya ay, pinagbintangan kasi ako na nagpapapirma. Siya daw ang nagpapapirma para patalsikin si Speaker Martin. Dinanay niya. Pero meron pa siyang kasunod na sinabi. Ito yung sinabi niya. Pakinggan po natin. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now Speaker. And do you think meron ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Matalim din ang dila nitong si Kiko na ito, Batang-bata, pero... So kaya mo pala nasabing isa sa mga bagong karakter ngayon, Bagong karakter kasi mahabang yan. Hindi yan matatapos ng isang episode lang, di ba? Sunod-sunod na yan. Nakita ba yung sagot ni Kong Barber sa kanya? Ano sabi? Di ba kayo na binasa natin sa balita, mukhang siya yung pinatutungkulan sapagkat si Congressman Ace Barbers pala ngayon, ginawang spokesperson ni Speaker Martin. Para hindi siyang personal na humarap. Oo, kasi di ba tapos na ang term niya. Hindi nga siya naging DILG secretary, sayang naman. Si Kong Ace Barbers ngayon, wala pong pwesto sa gobyerno, kaya ginawa siyang spokesperson ngayon ni Speaker Martin. Anong sabi ni Ace? Ay, tama-tama. May boses ba yan? May boses ba ito, Direct? Meron? Meron nala? Meron daw. Sige. Pakinggan nga natin ang sagot ni Congressman. Wala daw, sayang. Oo. Pero ang sabi niya sa isang nabasa ko rin, Nasaan ba gusto yun? ni Speaker na mag-usap sila in private. Si Kiko? Oo, in private. Sabi ng mga netizen, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Huwag daw pumayag si Kiko na makipag-usap. Ganon. Naku. Ano ba yung nakita mo? Nabasa mo? Saan ba? Nahanap ko yung... wala din kasi dito. Doon sa sagot ni... Sana ba yun? Kay Barbers yun Kayo ng umaga, binasa natin yun teka lang. Anyway, sige. Ang gustong puntusin dito ngayon ng pangyayari ito sa mga bagong karakter na si Kiko. Mukhang lumalalim. Ang usapan. Kasi ang kanyang sabi, hindi, kung maghihiring tayo, DPWH, flood control, isama natin si Speaker. Di ba? Yan ang kanya sabi. Ayun. Kung meron mang dapat na investigahan at matanong dito, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Ayun. Ayan. Kasi naalala mo, Nelson, nung namayapa si Kong PD Barsaga, ang naging caretaker ng Dasmariñas ay si Speaker Martin. Yun. Ayun ang doon. At may dagdag pa si, si Kiko, Oho. Sabi niya,
ang tagal na namin sa Dasmariñas, hindi bumabaha eh. Oh. Pero nung siya ang naging caretaker, bumaha na eh. Ng ano? ng baha. Akala ng baha ng tubig. Akala Ng ko pa tubig. Ito. Sabi po ng Surigao del Norte, former congressman at ngayon spokesperson ni Speaker Martin, wala daw pong papel ang speaker sa internal party realignments. Ganun din daw po sa issue na kinalaman sa infrastructure projects. Gaya po ng binabanggit ni Congressman Kiko Barsaga. Ayon, tinalakay din daw po niya ang pahayag ni Barsaga hinggil sa naging papel noon ni Speaker Romualdez bilang caretaker ng distrito ng Yumao, si Congressman Elpidio P.D. Barsaga. Binigyang din po ni Barbers na patuloy pong inuuna ni Speaker Martin ang pagkakaisa at mabuting pamamahala sa kanyang pamumuno daw po sa Kamara de Representante, Nelson. Ayo. Ang tanong, bakit ang nagsagutan ay si Tito Sen at saka si Kiko? Hindi, kasi sumagot lang si Tito Soto eh. Doon sa... wag gang, Kasi pinaparinggan niya, hindi pinaparing, talagang, di ba yung unang post ni Tito Sen. ni Kiko, Oo. binanggit niya si Biko sabi niya, Soto. magkaiba si Biko, magkaiba si Tito. Ayun. Para sabi niya, si Biko okay yan kasi Oo. may ginagawa yan sa Pasig. Ayan. Oo. Pero si Tito Soto, ibang ano yan. Ayan, but Tito Soto's closeness, malapit Oo. kay Speaker, ay maglilimita sa kanyang kakayahang mag-imbestiga. Ayun. Kaya pala sabi, hindi naman ang si Speaker, si Tito Soto mag-imbestiga, kundi ang Blue Ribbon Committee naman. Naku, mukhang tama ka, hahaba pa ang sagutang ito. Tapos sinagot naman ito, Oo. hindi, takot ka lang. Diskaya lang ang kaya mo. Oo. Si Speaker, hindi mo kaya. Ayun. Kasi lumala pa nung pinakiusapan pala na sa Senado, di ba, kahapon, nung nakiusap daw po si Speaker kay Senador Tito Soto, pinayagan niyang dalhin sa PNP Custodial Center. Patatanda mo dyan, mga Gen Z ito, ha? Oo nga. Gen Z. Naku, kaabang-abang ito. Magandang pangyayari ito. So ano ito? Veterans versus Gen Z. Sabi nga nila, Thunders versus Younger. Youngers. Ay, nako. Ang pinag-uusapan natin ngayon, Nelson, marami kasi ang naghihinala. Marami pong napapakunot ang noo at iba naman ay napakibit balikat. Bakit anya biglang nagkapalitan eh? Di ba, binabanggit mo nga kanina, parang nagkaroon ng twist bigla sa pangyari. Maganda na direksyon eh. Yun nga. At kaya tuloy, sabi ng hindi kaya parang may mga pinagtatakpan yan. Meron anyong direksyon na dapat matutunto na nung malapit na matunton, di ba ganyan sa pelikula eh? Sa Korean novela. Yes. Makikita na kung sino. Oo, mababunyag na yung sekreto. Mabubunyag na, magkakaalaman na. Biglang nagbago ang, Biglang nag-twist. nag-twist ang istorya. Hindi nyo na po pwedeng buksan ang envelope. Oo. Mga ganun, Kaya nga tinong Vox Populi, mga kababayan, meron tayong Vox Populi. Ang tanong, ganito po. May itinatago ba ang Congress? Pag sinabi natin yung Congress, na both houses, hindi lang po Congress na Kamara ang tinutukoy dito, kundi yung dalawang kapulungan. Ang tanong, may tinatago ba ang Congress kaya pinalitan si dating Senate President Chis Escudero at biglang tumamlay ang investigasyon? Pero next week ata tuloy daw, sabi niya ni Senador Ping. Ama. Di ba nakaschedule na sabi ni, Thursday ba Tuesday? Thursday. Next Thursday, hindi Monday ang hearing. Ayun. Biglang tumambay. Ulitin natin, direct, baba mo nga ulit, Kuya Prompter. May itinatago ba ang Congress kaya pinalitan si dating Senate President Chis Escudero at biglang tumamlay ang investigasyon? Kung ang sagot nyo po ay, opo, meron. Letter A. May tinatago sila. Letter A. Kung ang sagot nyo naman ay, wala po. Hindi naman papayag siguro. Parang hindi na may tatago. Ang sitwasyon, hindi na may tatago yan. Talagang sa tingin namin, tuloy-tuloy na po, magkakabuking na yan. Hindi po. Wala po itinatago. Letter B.